Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church, and welcome po to Eastern Light Ministries. Philippians 1:6 says that He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Church, ating pong tandaan na kung ano man po yung sinumulan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ano man po yung binabago niya, ano man po yung inaayos niya, tapat po ang Panginoon at gagawin at tatapusin niya po yun sa atin. Kaya even though we fail, even though we stumble, balik lamang po tayo tumingin sa ating Panginoong Jesus. And He will give us the strength, the courage to continue. At tapat po ang Panginoon, friends. Alalahanin po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Lord God, sa presensya niyo, Lord, na sumasama sa amin, aming Ama, sa tuwing kami nagtitipon, Lord God. In every place that we go, Lord, alam po namin kasama ka namin. And Lord, you are faithful, Lord God. Aming Ama, dalangin po namin, Panginoon, na malugod ka, aming Ama, sa iaalay naming pagsamba sa inyo, Lord God. Natugon po namin sa kabutihan at pag-ibig na binibigay niyo sa amin, Lord God. Aming Ama, tayong sa inyo lamang po kami nakatingin. Sa inyo nagmumula yung aming kalakasan, ang aming kagalakan, Lord God. Yung aming kapahingahan, aming Ama. Lord, all of us who are weary, who are weak, Lord Jesus, sa inyo po sumasandal. Tayong sa inyo lamang po lumalapit, Panginoon. Lord God, kayo po yung lubos na nakakakita ng laman ng aming mga puso, aming Ama. And we pray, Father, that it will be true, Lord, that you are the one that we love most, that you are the one that we worship alone, Lord God, for you are worthy, and you are worthy, 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 Lord God. Aming Ama, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas sa pagsamba at papuri. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Everybody says amen. At palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, church. Let us sing this with all of our hearts. Alalahanin po natin yung katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Once again, he who began a good work in you, he who began a good work in you, he who began a good work in you, he is faithful, he'll be faithful to complete it, he'll be faithful to complete it, he who started the work will be faithful to complete it in you. Yes, oh Lord. The struggle you're facing is slowly replacing
Salamat po, Panginoon, for your love, for your faithfulness in our lives, Lord God. Walang makakapantay, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord. Pinanatiling tapat mula pa noon, Lord. Ngayon, bukas, magpakailanman aming Ama. We trust only in you. We look only unto you. Tuloy ka naming aawitan ng buong puso sa espiritu at katotohanan naming Ama. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Paborit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin
ka, Panginoon, sa aming mga puso, Lord. Let your holiness fill our lives, Lord. Change us, Lord God. Transform us in your love, Lord God. Let there be no one else in our hearts. Let there be no other thrones, Lord. At tayong kayo lamang maging greatest desire, Father, ng aming mga puso, Lord God. Lord, turn our eyes to you, Lord Jesus. And let us hear you and seek you more, Father. Lead us to your holy presence, Father God. To keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer. Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes, no rival
Mag-usap ka, O Diyos, sa aming mga puso, Lord God. Let us hear your voice. Let us see your glory, Father. For there is no one else that we desire but you, Lord God. Tanging kayo lamang ang karapat-dapat. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang siyang karapat-dapat sa lahat ng pagsambat papuri. Ang maitaas sa aming kalagitnaan, O Diyos. We place you in the highest place, Lord, of worship, of honor, and of glory. You're worthy, 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 Lord God. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you. And we come to you and worship at your feet. We lift your name on high, Lord Jesus. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. Lord, we come to you, and we come to you and worship at your feet. People of God, let us lift up his name on high. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you and worship at your feet. We worship you, Lord God. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. And we come to you and worship at your feet. Once again, with our voices, we place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else. We come to you, Lord, and we come to you and worship at your feet. Once again, we place you on the highest place. We place you on the highest place, Lord Jesus. For you are a great high priest.
place you in the highest place, Lord. We enthrone you, Lord God, our Lord Jesus. You are worthy to be praised, to be worshipped as you are, Lord. You are so great and so good to us, Lord God. And we just want to worship you and to lift up your name on high, Lord Jesus. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa pagsamba ng bawat isa sa amin, Lord God. Nalakilain, luwalhatiin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pinaparanas at pinapamalas niyo sa amin ang kalulhatian mo, aming Ama. And Father, we are truly grateful, Lord. We are amazed by your love, by your greatness and your goodness in our lives, Father. Aming Ama, wala po kaming pang ninanais kundi ikaw, aming Diyos. Dalangin po namin na manatili ka, Lord God, sa aming mga puso, Father. For us to hear you always, Lord. To feel your presence in this place, Lord Jesus. We know that you are here. We know that you are delighted, Father, in our worship, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, aming Ama, sa presensya niyo, Lord God. Aming Ama, hanggang sa inyo lamang po nagmumula ang aming kagalakan, Lord God. Ang aming kapahingan, ang aming kalakasan, Lord Jesus. Ang aming pag-asa, Panginoon, na dinadala namin sa bawat araw na kami lumalakad sa mundong ito, Father God. Even though when we are in this world, Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw pa rin pong maghahari sa aming mga buhay, Lord God. And by then, Father, na makita ka naming harapan, Panginoon, we just want to see your full glory, Father. Aming Ama, kami po'y nasasabik sa inyo, Lord God. Nasasabik, Panginoon, sa presensya mo, aming Ama. Lord God, sa oras mong ito, Panginoon, na kami sama-samang makikinig sa salita mo, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga puso, Lord. Aming Ama, bigyan niyo po, Panginoon, ang kalakasan ng bawat isa sa aming napapagal, Panginoon. Bawat isang nahihina, Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, na maalala po namin, Panginoon, tanging sa inyo lamang po kami dapat tumingin, Lord God. Tanging sa inyo lamang po dapat tumakbo, Panginoon, sumandal, aming Ama. Father God, for everything that we need is in you, Lord Jesus. For you are the only one that we need, Lord, in our lives. You are the only one that we want, Father God, and we desire most in our lives, Lord God. Let it be true to us, Lord. Let it be true in our hearts, Lord Jesus. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo, aming Ama. Sa kadakilaan mo, Lord God, na pinakita niyo po sa amin, aming Diyos. Lord God, lahat pong ito, Panginoon, ay nagmumula sa inyo, Lord God. Ang aming mga buhay at ang aming bawat puso, Lord God. Kaya't marapat lamang po, Panginoon, na ibalik sa inyo lahat ng ito, Lord God. Lord, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas sa pagsamba at papuri, ang lahat ng kadakilaan, ang pasasalamat, ang lahat ng pagsamba. Tanging sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas. We love you, Lord. And this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody says amen and amen. Good morning po sa inyo lahat. Today is the last Sunday na tackle po natin ang palatuntunan ng Panginoon sa paghahanda po ng church sa natawag po natin pagdagit o pagsundo ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ulitin ko, pagbalik po, pagkatapos ito ay babalik po tayo sa eschatology concerning the rapture of the church. Hindi ko alam kung i-share ko ito sa Sunday preaching or every Thursday. Pero depende na lang po ito kay Lord kung pasasabi niya po ito kasi naka-video po tayo. Kasi ang napakaselan po ng mangyayari sa ating panghinaharap, even in our time. This is the third topic we had since pinag-aralan po natin ang pagyayanig, then the work of Christ in us, and the worthiness of our calling. Last 2 weeks ago, we studied John chapter 6,
ang yugyugin sa pananampalataya. Yung yugyugin po, hindi po ito yung pagsasayaw. Yugyugan po ito po yung Hebrews chapter 12 na God will once more shake not only the earth but also the heaven, ang kaharian ng Diyos sa langit, even the church. Kaya magugulat kayo, maraming tao na dating na sumasampalataya sa Diyos ay hindi na sumasampalataya. Yun po yung nakalagay sa 1 Timothy chapter 4, in the end time, doon po, marami ho ang tatalikod sa pananampalataya at hindi ho kikilalanin ang sinimulang gawin ng ginawa ng ating Panginoon. If you have your Bible, our text will be 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. Kasi pagkatapos po nito, 2 Thessalonians chapter 2 is concerning the rapture of the church. Kaya timing na timing. Kaya hindi ko naman ito isi-series, pero doon po ito, ibig sabihin, bago po mag-rapture, ito ang pinagagawa ng Panginoon sa kanyang church. And we are the church of our Lord Jesus. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. I will read to you in English and I will explain it in Tagalog. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. To this end, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power. Why? So that the name of our Lord Jesus may be glorified in us. Kaya today we're going to see the true path of Christianity according to the ways that God wants to learn. Because as we have said, we are all, ang totoong Kristiyano po, tandaan ninyo, ay disciple ng ating Panginoong Hesus. Importante po ito malaman ninyo. Lahat po ng totoong Christian ay disciple ng Panginoon. That's why we are His workmanship in Christ. Last Sunday po, tinakil po natin ito. From we are not worthy to make us worthy, sabi ko ng Panginoon. May ginagawa po ang Panginoon. Madalas natin maririnig sa mga mananampalataya kapag nagpipray tayo, Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Totoo naman. Pero may ginagawa nga ang Diyos, sabi ng Panginoon, sa verse 11, to this end, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling. Hindi tayo karapat-dapat, pero may ginagawa ang Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat. Yun ang maganda. Hindi po yung ligtas tayo, tapos lagi, Lord, I'm not worthy, hindi kami karapat-dapat. Hindi, alam na ho ni Lord yun. Gumagawa ang Diyos ng paraan para maging karapat-dapat tayo. At yung karapat-dapat na yun ay gawa ng Diyos sa ating buhay. This is important message from God. It is a message before the rapture of the church in 2 Thessalonians chapter 2. Kaya dito po, this is now our commitment to our God. Commitment na ho ito. Kasi sinasabi ko sa inyo, sa rapture, hindi ho lahat ng totoo, hindi lahat ng tao, ng Christian, makakasama kasi hindi lahat ng Christian totoo. Kaya ang gagawin ng Panginoon, gagawin niya tayong karapat-dapat. At yung karapat-dapat na yon, ang hinihingi ng Panginoon sa mga mananampalataya ay maging committed ng buong puso sa ating Panginoon. The mystery of holiness is that we live in our lives in the strength of God. Pinag-aralan po natin yan. That is, we walk by the Spirit of God, we walk by faith in the power of God. The principle is this, whether it is new day, new morning, bagong araw, araw-araw, nagpe-pray po tayo sa Panginoon, nabigyan tayo ng isang araw lagi sa ating pagmulat sa ating mga mata na ang Diyos ang nangunguna po sa atin. According to 1 Peter chapter 4, verse 11, let him who serve by the strength that God supplies. Let him who works to do the things or not to do a thing, work in the strength that God supplies. Friends, tapos ang pinakasuma po nun, the purpose, gagawa ang Diyos sa atin,
ang pinakalayunin po so that Christ might be glorified in the church. Friends, the purpose of this church and every true church is to glorify God. Kaya tinawag tayo ng Panginoon upang ang Diyos ay maluwalhati, to glorify God. The Greek word glory is doxa. The word doxa means it is the manifestation of God through His church. Yung manifestation, ito po yung mailalathala at maihahayag ang katangian ng Diyos sa bawat puso at buhay ng mga mananampalataya. Doon lang mag-glorify, maluluwalhati ang Diyos. Kaya bawat Christian, nakikita po ang katangian ni Kristo sa bawat mananampalataya. Yun ang sinabi po ng verse 12. So that all in all, Christ might be glorified in His church. Ang tanong, is Christ being glorified in us? Nag-glorify ba si Lord sa atin? Doxa. Nakikita ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya at habag ng Diyos sa atin? The goodness, the power, the holiness, and the righteousness of God. Friends, these are only some of the character that God wants to share with us. As we experience these things, it shows that God is with us. Kaya ang totoong church, dapat po ang nag-glorify si Lord. Hindi po ang tao. Kaya ako, ang laging warning ko po sa church, our faithfulness is always to God. Kaya halatang-halata ang tao kapag hindi po siya totoong Christian. Ang kanyang loyalty ay nasa pastor o di kaya nasa kanilang church. Friends, our loyalty must only to our Lord Jesus Christ. That is to glorify God in us. Ang katapatan po natin ay wala sa pastor, wala po sa iglesia. Nasa Panginoong Jesus. Kaya minsan tatakot sa mga tao. Sobrang mahal nila yung kanilang church, pero hindi nila mahal si Lord. Sobrang mahal nila yung kanilang religion, pero hindi nila mahal si Lord. Kaya hindi ho mag-glorify si Lord sa kanilang buhay. Kasi ang kanilang minamahal, hindi ang Panginoon, kundi ang kanilang religion, ang kanilang church, ang kanilang pastor. Friends, kaya 2 verse lang po ito sa 2 Thessalonians chapter 2. Pero ando doon po lahat ang pinagagawa ng Panginoon para ma-assure natin kasama tayo sa rapture. Ito ba ay nangyayari sa atin? The word doxa, ulit, it is the manifestation of God through His church. Manifestation. Na ihahayag ng Diyos ang kanyang panloob na katangian sa pamamagitan ng mga Kristiyanong katulad ninyo. Kasi kung hindi maihahayag si Kristo sa church, yung kanyang katangian, that church will not give glory to God. At yung church na yun, patay. Di ba yun po ang mga reklamo ng Panginoon sa 7 churches? May mga iglesia na nung simula lang magaling, pero iniwan ng unang pag-ibig. May mga iglesia naman na panahati ko sa doktrina, mali naman. Inaalaw nila ang mga maling katuruan. Yung iba naman, nanlalamig, nanlulupaypay. Yung iba naman, nasa church nga, nasa labas naman ng Panginoong Hesus, wala sa puso. Kaya ang ganda ho ng Revelation chapter 2 and 3. Kasi pagdating sa chapter 4, it symbolizes the rapture of the church. Bago ho mag-rapture, hindi ho nagkulang ang Panginoon sa kanyang church. Lahat po ng 7 churches, winarningan na ni Lord. By the way, the 7 churches actually nabuhay po nung panahon po ni Apostol 1. But the 7 churches symbolizes the kompletong panahon ng iglesia magmula po ng Pentecost hanggang sa rapture of the church. Kaya binalaan na ng Panginoon itong mga church na ito ho ay katangian at kahinaan ng iba't ibang uri ng mananampalataya. Because no church is perfect. Lahat po ng church may diferensya. But still, by the love of God, by the grace of God, God wants us to wake up. Gisingin po tayo. It is work by grace. Parang pinapakita ko dito ni Pablo to resolve, put it like this. Sabi ho ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Kasi sayang po eh. Ang iglesia po, pinili tayo ni Lord. Siya po. By the way, kung titignan po ninyo sa Pentecost, pansamantalang iniwan ng Panginoon ng Israel upang itayo lamang tayo.
upang hanapin ang mga nawawala. To seek which was lost. We are lost. Kaya temporary, iniwan ng Panginoon ng Israel dahil tinanggihan nila ang Panginoon, pinapako nila sa krus. Kaya sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, tandaan ninyo, Matthew chapter 24, darating panahon, ang templong ito na inyong pinagmamalaki, gigibain, walang batong matitira. Simbolo na iiwan ng Panginoon ng Israel pansamantala. Pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, iniwan na niya. Pero hindi tumigil ang Diyos sa paggawa. Nagtayo ang Panginoon ng church according to Matthew chapter 16. I will build my church. Yan na. Nagtayo ang Panginoon. At ang pagtatayo ng Panginoon ng church ay hinahanap niya ang mga taong nawawala sa listahan ng aklat ng buhay. Pastor, hindi mo ako nawawala. Akala mo lang yun, pero lahat tayo nawawala. Kasi lahat po ng totoong Christian, lahat ng pangalan natin, nasa aklat ng buhay, alam ng Panginoon. Kaya pag tinitingnan nila yung aklat ng buhay, ito yung mga pangalan nila, pero wala pa sila sa akin eh. Nawawala pa sila eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tumawag siya ng pastor, guro, propeta, apostol, ebanghelista, upang hanapin ang mga taong nawawala na nakalista sa aklat ng buhay. At kayo yun. Hindi ko makakalimutan yun. Nung binigyan ako ng Panginoon ng pangitain, wala naman akong plano magpastor. Sabi niya, Godi, papayag ka ba? Sasama kita. Aani na ako eh. Hindi ko alam ibig sabihin ng pag-ani. Lalo naman kaming palayan. Ngayon pala, harvest time. At kayo po ang mga pinili ng Panginoon. Ang mga dating nawawala, na nakalista na po ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay, nawawala la. Pero ngayon, andito na ho kayo. Pag nakumpleto na ho yan, magra-rapture na ho. Hinahanap ang mga nawawalang tupa. Diba? Dati ho tayo mga ligaw, tupang ligaw. Ngayon, hindi na ho ligaw. Natuklasan na ho tayo, nakita na ho tayo ng ating Panginoon. Ito ho, wag nawang masayang ang panawagan ng Diyos sa atin. Yun ang 2 Thessalonians chapter 2. O chapter 1, verse 11 to 2. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, ito, pansin niyo, si Pablo kasi ito rin siya. By the grace of God, I am what I am. And His grace towards me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them. Si Pablo, ibang klase. Ayaw ni Pablong sayangin ang biyaya ng Panginoon Diyos. Gusto ni Pablong maisulit ang panawagan ng Diyos sa kanya. Sayang ang biyaya pag ito'y pinalampas niya. Kaya sabi ni Pablo, sa biyaya ng Panginoon, ako ay naging ako, at ang kanyang biyaya sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Yun ang ibig sabihin. Lahat tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Pero sana po, huwag masayang ang biyaya ng Diyos sa atin. Anong gagawin ko para hindi masayang? Sabi ni Pablo, on the contrary, I work harder than any of them. Sa lahat ng mga apostol, ako ang pinakamaraming trabaho. Sabi ko, lakas naman ng loob nito. Parang ang ihabang ng dating, pero hindi pa tapos. Sabi ni Pablo, yet it is not I, but by the grace of God, through it was not I, but the grace of God that was with me. Ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa akin. The grace of God. Kaya yun po ang ibig sabihin, aral po natin. Wag po natin sayangin ang bawat araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in me. Sana huwag masayang. Ano gagawin natin? We must work harder. Ito po ang ibig sabihin, ayaw ho niya sayangin ang biyaya ng Panginoon. Kaya tayo ho ay tinawag ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang dahilan ng panawagan po niya sa atin. The mystery of holiness is that we live our lives in the strength of the Holy Spirit. Alam naman natin lahat yan. Philippians chapter 2. Idudugtong ko to yung message natin last Sunday. Philippians chapter 2 verse 12.
Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you. Tama si Pablo. Ako ang pinakamaraming, talaga naman sa Bible, si Pablo pinakamaraming sinulat na aklat eh. Siya yung pinakamaraming pinuntahan, lakbay ng lakbay, preach ng preach, siya yung pinakamarami. Bakit? Ayaw niya sayangin ang biyaya ng Diyos, ang habag ng Diyos sa kanya. Pero sabi niya, hindi ako ang gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa sa akin. Ito yung topic natin na Sunday. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you. Parang ipaparaphrase po natin, make your work with fear and trembling, for God is the one who's making the work in you. Friends, sa 2 Thessalonians, chapter 1, verse 11 to 12, it is a theology of resolution. It is not an act of God. Basahin natin ang text natin, ha? Dito lang po tayo, hindi tayo lalayo. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. To this end, dahil dito, we always pray for you that our God may make you worthy of His calling. Worthy. No? Na karapat-dapat ba tayo? Siyempre hindi. Pero gumagawa ang Diyos para maging karapat-dapat tayo. Yun ang gusto, nagugustuhan kong ginagawa ng Panginoon. Hindi siya tumitigil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Alam ni Lord, we are all unworthy of His grace and mercy. But God is working in us to make us worthy. Parang ito kasi, ayaw ng Panginoon masayang ang ating buhay. Gumagawa po siya. Worthy of His calling. Number 2, yun po yung unang goal niya, and may fulfill every resolve for good and every work of faith. Yung ating mga hangarin na mabubuti ay tutulungan tayo ng Panginoon magawa ang pinagagawa niya sa atin, na bunga ng ating pananampalataya. By His power, so that the name, ito na, ang dahilan, so that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified. Grabe, no? Para pala, lahat ng ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya in-emphasize ko sa inyo, the word glory, doxa, is to manifest Christ among us. Makita ang kanyang pag-ibig, katapatan, kabutihan, kapangyarihan sa atin. That is the only way that Christ might be glorified. Pag binasa niyo ang John chapter 17, that is one of the prayer of our Lord Jesus. Father, glorify your name. Luwalhatiin niyo ang inyong pangalan sa akin. Luwalhatiin nawa ng iglesia ang aking pangalan. Makita po dito. Siguro, basahin natin, daan natin sa Tagalog. Himay-himayin na po natin ito. Tagalog. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos. So, andun po yung prayer. Siyempre, prayer is very important. Ay, anong prayer mo? Na naway maging karapat-dapat tayo sa pagkatawag niya sa inyo. Worthy. Sana maging karapat-dapat tayo sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. Pag binabasa natin ito, that is a prayer. Spiritual meaning of prayer. Worthy. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Diyos, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad. Kasi lahat ng Kristiyano may mabuting hangarin. Ang problema, hindi natin magawa. Kaya ang prayer, sana ibigay ng Diyos ang inyong mabubuting hinahangad. Okay, tutugunin ng Panginoon. Kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin. At maging ganap ang inyong mga gawaing ibinubunga ng inyong pananampalataya. Verse 12, nang sa gayon, sa Tagalog kasi yung glory ginamit dito ay mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Jesus. Pero sa English, sa ngayon, that Christ might be glorified. Mailathala, maisambulat, makita, maitanyag ang kagandahang loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya doon po yung ginamit na word na resolved
to bring to an end, to settle conclusively, ito yung panahon ng pagpapasya. Kasi, kaya po sinabi ng Panginoon ito, marami pong Kristiyano, even during the time of St. Paul in Thessalonians, hindi po seryoso sa Diyos. Magra-rapture na nga, hindi pa rin seryoso. Tapos pag naiwan, nagtataka ba't naiwan? Pero may chance pa rin naman sa Great Tribulation. Kaya lang dadaan ka sa butas ng karayong bago ka maligtas. Ngayon, napakadali. Sumampalataya ka lang. Kaya lang yung pananampalataya na may bunga. Yun po. Seryosuhin natin ang Diyos, hindi po yung paisi-isi lang. Kaya dito po, tayo ay, ang Panginoon, the mandate is to make a disciple. Disciple po tayo ng ating Panginoong Hesus. That's why, Thessalonians, 2 Thessalonians is God's message for us before the rapture of the church. Malapit na ho ang rapture eh. Kung nakikita ho ninyo. Make up your mind. Parang sa Old Testament, hindi ho nagigising ang mga tao eh. A lot of Christians are easygoing. Relax na relax ho sila. Ginigising na ho nga sila ng Panginoon eh. Kaya nga tinakin natin last Sunday, sa Hebrews chapter 12, minsan pa, yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati na rin ang langit. Para magkaalaman, ang mga mayayanig ay mawawala, ang mananatili ay sila lamang ang maliligtas. Parang kay Joshua, chapter 24, verse 8. Look at Joshua. Pinagalitan din ni Joshua mga Hudyo kasi paisi-isi. Sabi ho niya, Joshua 24, verse 15, if you are not willing to serve Him, ayaw nila maglingkod sa Panginoon ng tapat. Decide today, ngayon na, gumawa kayo, mag-decide na kayo, whom you will serve. The gods of your ancestors, ito na ho, ang kalaban natin. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, yung inyong tradisyon, kasi mga Pilipino, mahilig sa tradisyon. Worship in Mesopotamia, or the gods of the Amorites, in whose land you are now living. Tapos sabi po rito ni Joshua, but as for me and my house, we shall serve the Lord. Friends, ganun din kay Elijah. Ang mga Hudyo naniniwala sa Diyos, pero hindi sila seryoso sa Diyos. In 1 Kings chapter 18, verse 21, sabi ni Elijah, how long will you go limping between two different opinions? Bakit lagi nagdadalawang isip kayo? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, then follow Him. Mamili na kayo, ang Diyos na totoo o ang Diyos-Diyosan ninyong si Baal. Ang tawag po doon ay to resolve. Magpasya na kayo. Ngayon na, wag bukas. Gusto niyo bang sambahin ng Diyos, maglingkod sa Diyos? Ngayon na. Wag po tayo magpaisi-isi. But the opposite of a resolution is not a wonderful freedom of dependence on God, empower them. It's sitting on the fence and not making way, commitment to be or to do a certain thing. Ayaw talaga magtalaga ng mga tao. Gumawa ka na ng desisyon. Di ba? Pero sabi ni Pablo, pag ikaw ay magdidesisyon, dapat tama ang iyong desisyon. Paano? By seeking the Lord. Hanapin mo ang puso ng Diyos. Kasi baka pag nag-decide ka, magkamali ka ng desisyon. Lahat naman tayo. Friends, decision making is very important in our lives. Huwag tayo magdidesisyon ng ganang sa ating lang kalooban. Ang decision making ay dapat nanggagaling sa Diyos. Ipinapanalangin. Kaya ang dami ho nating decision making na nagkakamali tayo sa buhay pag-aasawa, sa buhay ng negosyo, sa buhay sa church ng pag-attend, lahat po ng ating ginagawa ay decision. How do we make a decision for ourselves? Paano tayo namimili ng decision? Pabor ba sa atin? Ba't ka umatin dyan sa church na yun? Kasi malapit lang sa amin. Yung mga decision making na mali. Kaya ka umatin sa church kasi malapit lang sa inyo. Paano kung yung church na yun hindi totoo? At least malapit sa amin. Yun yung mga maling desisyon.
Bakit siyang gusto mong mapangasawa? Kasi maganda eh. Yan. Yung decision making ba yan galing sa Diyos o hindi? Every time that we are making a decision, remember, prayer is very important. That's why gumagawa tayo ng desisyon sa pamamagitan ng panalangin. Pero sabi po ng Bible, hanapin ninyo ang puso ng Diyos. Yan. Huwag po tayo yung basta-bastang ura-urada magde-decide. Pinagpipray. So ito ho, David says to the counselors of Solomon, even King David, sabi ni David, advice niya ho sa mga counselors ni Solomon, set your mind and heart to seek the Lord. 1 Chronicle chapter 22 verse 19. Yan ho ang paghahanap ng puso ng Diyos. Set your mind and your heart to seek the Lord. Pag sinabing seek the Lord, hindi ho natin hinahanap ang mukha ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Ang hinahanap natin ay ang damdamin ng Diyos. Di ba? Yun po ibig sabihin to resolve. Set your mind and your heart. Another. 2 Chronicles chapter 12 verse 14. Sabi po ron, ito ho si Rehoboam ay nagkamali po siya at isa po siyang masamang hari. Sabi po ron sa 2 Chronicles 12:14, he did evil, for he did not set his heart to seek the Lord. 2 Chronicles chapter 12, verse 14. He did not resolve to seek the Lord, but he just coasted in his life. Gumagawa siya ng sariling desisyon nang wala ang Diyos sa kanyang puso. Very dangerous. Gumagawa siya ng desisyon batay sa kanyang kakayanan, batay sa kanyang kaunawaan. Pero dito sinasabi, sa advice po ni King David, set your mind and your heart to seek the Lord. Importante ho yun. Kaya tinatanong sila ni Joshua, even Elijah, mamili na kayo kung sino ang inyong Diyos na nais paglingkuran. Make a decision. Resolve good things in your heart, in your life, to be a blessing from God. This is pursued by faith so that the work of faith, it is the work of God within us. Gawa po ito ng Diyos sa atin. Kaya ang prayer po ni Pablo sa 2 Thessalonians, may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power. Thus God fulfills the good resolve so that God might be glorified in us. To give glory to our Lord Jesus Christ. Friends, this is the theology of resolution in 2 verses. 2 verse lang po ito eh. Kaya napakaikli. That's why we always pray for you. Sabi niya, we ask our God to make you worthy of the life that He has called you to live. Ibang version ho ito. May He fulfill by His power all your desire for goodness. Kasi tinitingnan ni Lord yung ating mithiin sa buhay. Mabuti ba yan o masama? Pag mabuti yan, for the glory of God, God will grant our desire. Di ba? The Bible yun. And complete your work of faith. Verse 12, in this way, the name of our Lord Jesus Christ will receive glory from you. Masarap po yun eh. Si Kristo, hindi ho nakikita ng mga tao. Pero sa pamamagitan natin, pwede nilang makita si Kristo, yung kanyang panloob. At iyon ay makikita sa loob ng church. Tayo ho ang church. We are the image of our Lord Jesus Christ, the Bible says. Friends, ang pinakasuma po nito, the way of true Christianity is not seeking your life, but seeing how you will die to yourself. Yun po ang, ano na ho ito? Patay kung patay. I am crucified with Christ. The only thing you could die to self is through the death of our Lord Jesus Christ. This is now Christianity.
Kaya parang gusto ni Pablo, iwan po natin yung buhay na makasarili, kundi isang buhay po na para sa Panginoon. Long time ago, mayroon pong isang halaman. There's a plant resin causing paralysis. Isang halaman, a dark resin obtained from the certain South American plants used by indigenous hunters to poison their arrows and medicine as a muscle relaxant. In 1799, the famous Prussian explorer and scientist Baron von Humboldt discovered a potent drug called curare. Have you heard of the word? Yung halamang ito ay curare. Hindi ko alam kung anong curare. Akala ko Japanese kasi curare. An expedition to the jungles of Venezuela, he watched on Indian hunter bring down a large animals with a single shot from a bow and arrow. Isang pana lang, kahit elepante, kahit kalabaw, kahit toro, kahit anong malaki. Isang pana lang, patay agad. Ang ginagawa po rito ng mga hunter, the arrows, yung pana po nila, ay nilalagyan po nila ng katas ng kurare, parang lason. Lason na ho ito. At kapag ito ay napunta sa dugo ng hayop na kanilang pinapana, patay agad. Hindi na ho ito mabubuhay. Ini-inject po nila ang kurare doon sa pana at yun po ang tumatama sa mga hayop at agad-agad itong namamatay. Now, si Humboldt po, meron siya na-discover. Minsan siya po ay nagkasakit. Wala hong makalunas ng kanyang karamdaman. Ang ginawa po niya, kasi nasa gubat po siya sa Africa, nagpatingin po siya sa mga doktor at yung doktor po doon, na puro herbal, ay pinilit po siyang uminom ng katas ng kurare na hinaluan ng tubig. Natakot po siya. Bakit mo papainom sa akin yung kurare? Lason nga yan. Namamatay ang hayop dyan pag dinikit mo sa katawan nila, pag pinana. Bakit mo paiinom sa akin? Sabi ng doktor, iba ito. Yung kurarong ito, pag hinalo mo sa tubig at ininom mo, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Takot na takot po siya at pumayag siya kasi wala na hong solusyon. At sa kanyang pagtuklas, nung ininom po niya ang kurarin, may halong tubig, siya po ay dali-daling gumaling. Ngayon, ang tanong, bakit ganon? Kapag yung pana, pinana mo sa hayop, pumasok, patay kagad yung hayop dahil sa kurare. Bakit itong kuraring ito, hinaluan mo lang ng tubig, pinainom mo sa akin, gumaling ako. So, double purpose. Ang kurare, pwedeng makapagpahamak, pwedeng makapagpagaling. The key to curare's impact lies principally in the way it is taken into human body. Sabi ho ng doktor, depende yan kung paano mo ito nilalagay sa iyong katawan. Pag ang kurare nilagay mo sa sugat mo, patay ka. Pero pag ang kurare nilagay mo sa iyong bituka, buhay ka. Kaya yun po yung sabihin, paano natin tatanggapin ito, ang ibig sabihin nito? Friends, parang ganito po ang Christianity. It is not like kurare, its impact depends chiefly on how it is. Depende ito, paano natin ito tinatanggap. Parang pinag-aralan natin ito Sundays ago. Sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 6, malibang kainin ninyong aking laman at inimin yung aking dugo, hindi kayo mabubuhay. Ang mga tao naguluhan, nagkagulo, tisuran eh. Nag-alisan po sila, hindi nila matanggap ang turo ng Panginoon. Ibig sabihin, may paraan po kung paano. Malibang kainin ninyo ang aking laman at inimin ninyo aking dugo, hindi kayo mabubuhay. Ang ibang tao naman, hindi kinakain. Sinasaulo lang ang salita ng Diyos. Namamatay po sila. Kaya sabi niya, unless you eat my flesh, you will not live. Friends, Christianity, dito ho, makikita ho natin, ang Christianity po ay hindi po para mabuhay. Ang Christianity ay upang si Kristo ang mabuhay sa atin. Galatians 2:20. I being crucified with Christ, it is no longer I who live,
but Christ who lives in me. Parehong-pareho po ito ng salita ng Diyos. The Word of God might kill you or the Word of God might save you. Dalawa po yan. Tandaan natin, Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na may magkabilang talim. Kayang paghiwalayin ang espiritu at kaluluwa. Yung magkabilang talim ng Word of God ay pwede kang buhayin, pwede ka rin patayin. Depende kung ano ang ginawa mo sa salita ng Diyos. Yung po yung tinuturo ni Pablo at saka ni Apostol Juan. Di ba? The Word of God may kill you or it might give you life. Yun po yung John chapter 12, verse 48. Basahin ko sa inyo, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, those who reject me do not accept my message, have one who will judge them. The words I have spoken will be their judge on the last day. Pag tinanggihan ninyo ang aking salita, meron na kayong hukom sa end time. Yung salitang tinanggihan ninyo sa akin, siya mismo ang hahatol sa inyo sa huling araw. See? Papatayin ng salita ng Diyos ang mga taong tumanggap sa Kanya. Sa John chapter 3 verse 18, ang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Agad-agad, right away. John 3:18, he who does not believe has already been judged. Hindi sumampalataya That's why the Word of God, according to John chapter 17, ito po yung ating buhay. Hindi kasi lahat na nagbabasa ng Biblia ay nakasusumpong ng buhay. Depende ito kung saan mo ito inilalagay. Ang salita ba ng Diyos nilalagay mo sa utak o sa puso? Parang kurare. Pag ininom mo yan, gagaling ka. Pag nilagay mo sa sugat, pag nilagay mo sa isip mo, mamamatay ka. Kaya wala ho ito sa uluhan. Ito po ay sa kapangyarihan ng Diyos na binibigay po sa atin. Gaining true light through losing false light. Friends, as I've said with you, I'm always reminding you, Christianity, the mandate of Christianity is discipleship. Uulit-ulitin ko ito hanggat hindi ho natin natitiyak na tayo ay mga disciple. Are you a disciple of our Lord Jesus? Disciple po ba tayo ni Lord? Di ba nakalagay yung Matthew 28, verse 18. All authority in heaven and earth has been given unto me. Go ye into all the world and make disciple of all nations. I have given you the meaning of discipleship. It is a spiritual relationship between the teacher and the student. Tayo po ay estudyante ng Panginoon. Matthew 11:28. Learn from me. Lahat ng totoong Christian ay nangatututo sa Panginoon. At ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon ay through problems. Kaya may mga problema tayo dahil tayo ay dinidisciple ni Lord. Pag hindi ka nagkakaroon ng problema, hindi ka dinidisciple ni Lord. Kasi yung Greek style ng discipleship ay through books, Bible, and different books. Dinisciple ko yan Ang dami kong tinuro sa kanyang aklat. Pero hindi yun ang paraan ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo. Ang paraan ng Panginoon sa pagdidisciple ay gugutumin ka. Dadaan ka sa problema. Magkakasakit ka. Dadaling ka sa bagyo. Dadaling ka sa bundok na walang pagkain. Gugutumin ka. That is the way of discipleship. At yun tayo. Pansinin niyo po ninyo Kaya sasabihin ko sa inyo, mandate talaga natin na discipleship. Matthew chapter 10, verse 37. Si Lord yung nagsasalita. Matthew 10, verse 37. Those who love their father or mother more than me are not fit to be my disciple. Disciple po ang binanggit po ng Panginoon. Those who love their son or daughter more than me are not fit to be my disciple. Disciple lagi. Kung mas mahal mo ang magulang mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat kong maging disciple. Kung mas mahal mo ang anak mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat na aking maging disciple. Puro disciple.
Di ba? Matthew 10:38, those who do not take up their cross and follow me are not fit to be my disciple. Maliwang kalimutan mo yung sarili, pasanin mo yung krus, at sumunod sa akin, hindi ka karapat-dapat maging disciple ko. The word here is disciple. Are you worthy to be a disciple of our Lord? Kaya nga yung 2 Thessalonians chapter 1, verse 11, worthy of His calling. Maging karapat-dapat tayong maging alagad ng Panginoon. Maging karapat-dapat tayo sa panawagan ng Diyos. Are you worthy? Kaya lang minsan tayo, nananatili na lang tayo sa, Lord, I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Oo nga, hanggang ganun ka na lamang ba? Mamamatay ka ba na you are not worthy? Kaya nga si Lord gumagawa ng paraan. Huwag ka mag-alala, anak. Kahit sinasabi mo hindi ka karapat-dapat, gagawa ako ng paraan para maging karapat-dapat ka. I will disciple you. Yan. Kaya yung mga alagad, remember, Hebrews chapter 11, lahat po ng mga mananampalataya doon, pinadaan ng Panginoon sa mga bagyo. Ang iba, karamihan po ron ay martyrdom, pinatay. Sabi ng Hebrews chapter 11, they are becomes worthy. Naging karapat-dapat sila. Kasi dinisciple po sila ng ating Panginoon. Diba? Those who do not take up their cross and follow me are not fit to be my disciple. That's why, friends, sabi ko sa inyo, lahat ng ating pinagdadaan ng problema ay bahagi ng pagdidisciple. Hindi na sabi ko ito sa inyo, sa ating ganun lagi. Pag may problema kayo, ang lagi kong sagot, kapatid, dinidisciple ka lang ni Lord. Manatili kang tapat. Bakit ginagawa ni Lord yan? Kasi sabi natin, we are unworthy. The Lord is making us to be worthy. Maging karapat dapat tayo. Kaya sabi niya, sabi niya, binasa ko sa inyo, pag hindi natin magawa ang pinagagawa ng Panginoon, hindi natin tatatwa ang ating sarili, we are not worthy to become as His disciple. Friends, we are all disciple of our Lord Jesus Christ. Gusto ko po yung word na worthy. Karapat-dapat tayo. Matthew 10:39, those who try to gain their own lives will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Friends, ito na ho yung message. Being a Christian, there is always a risk. Sabihin, yung ating buhay po talaga ay nakataya. Ito na ho yung natawag sa John chapter 6 na tisuran. Have you ever had this relentless in your soul that there was more to this life? Hindi lang ho ninyo alam, mas meron pang mga dakilang bagay na naipabatid ang Diyos sa atin na hindi pa natin alam. Kasi disciple tayo ni Lord. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin. There is more Christianity in your life than what you know. Kahit po ako, marami pa akong gustong ituro ang Panginoon sa atin. Hindi ho lang mabubuhay lang tayo para kumain, para magtrabaho, kundi may nais pa pong ipabatid ang Diyos sa atin. Dapat po lahat ng Christian ay handang gumawa ng desisyon for the glory of God. Di ho ba? Kasi lagi may nakaambang panganib sa ating buhay, especially now in our time. Naku, pag dumating na ho tayo sa eschatology, kung lolobin ng Panginoon sa next 2 Sunday, or even Thursday, kung lolobin niya, share ko po sa inyo, we are really on the last days na nangyayari. Lumalabas na ho yun. Dati ho, hindi ngayon. Pati ho mga flying saucer, nagulat ako sa grabe, nilabas ho ng Amerika. Ayan na. Bakit may mga flying saucer? Ba't ngayon lang lumabas yan? Dati comics lang yan. Totoo ba? Kaya ito yung deception ng diablo, flying saucer. Sabi ng iba, mga ibang Christian, pinapalaganap nila sa buong mundo na totoo ang flying saucer. Mga UFO. Para daw pag nag-rapture, ay kakalat nila sa buong mundo
ang libu-libong mga Kristiyano ay nawala dahil kinuha sila ng flying saucer ng mga ibang tao sa ibang planeta. Sabi ko, whether it is true or not, alam ko lang, ang iisa lang ang Diyos ng buong sangkalawakan. Kung meron man flying saucer o UFO, ang Diyos nila, ang Panginoong Hesus din. Pero I doubt, kasi sabi ng Bible, it is a deception of the enemy. At maraming maloloko. Isa ho yan. That's why, in today's message, Jesus confronts each of us with a question, where do you find life? Saan tayo umuhugot ng buhay? Ano po ba ang ating ginagawa? Handa po ba tayong ibigay, bitawan ng lahat para lang sa ating Panginoon? Friends, this is now the time to make a decision. Mag-iising na ho tayo. We are living on the last days. Ayaw na ng Panginoon mag-relax tayo ng paisi-ising Christian. Decide right now. Magkaroon tayo ng ambisyong gumawa ng para sa kalooban ng Panginoon. Tutulungan niya po tayo. Basta't mabuti. Yung ating pananampalataya, gusto ng Panginoon, nagbubunga. Yun ang 2 Thessalonians chapter 1, verse 12, verse 11 and 12. Magbubunga. Tutulungan niya po tayo. Why? So that Christ might be glorified. To sum it all, it is this. Nais lang ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na maluwalhati siya sa inyo, sa akin, sa ating mga buhay. Si Lord Jesus ang mag-glorify. Are you willing to die for your desire and to live in following our Lord Jesus Christ? So my answer is this, make decision, make your stand. Tayuan na ho natin ito. We're living in the last days. Not just today, but all the time. Whenever you see you're falling short, resolve not to fall short. Whenever you are something that needs to be done, resolve to do it now. Ngayon na ho natin. Mag-isip-isip na ho tayo. Before it's too late. Ayoko lang ho sa inyo mag-set ng time. Kasi hindi naman talaga sinabi ni Lord kung kailan magra-rapture. But deep within our heart, by the power of the Holy Spirit, nararamdaman natin, malapit na tayong sunduin ng Panginoon. Kung meron man, ako lang ho nakakalam sa personal ko, pero hindi ko sa inyo sinasabi. Pero sa akin, ano na ho ito? Urgent message na ho nila. Last message ho ito. 2 Thessalonians chapter 1. Because 2 Thessalonians chapter 2 is about the rapture of the church. Last 7 churches, last message. After chapter 3, Revelation 4, rapture of the church again. Lagi ho ang Panginoon, may last message po siya. Sa akin ngayon, last trumpet, last message na ho yun. Sa tunog ng huling trompeta, sa tunog ng huling mensahe, susunduin ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ayoko rin ho ayoko magbigay ng, yung bang, gusto ko prepare tayong lahat. Para wala rin ho tayong pananagutan sa isa't isa. Lord, sinabi ko na sa kanila ang pinasasabi ninyo. Magde-decide na kami, gagawa kami, pero kayo ang gagawa sa amin. Magkakaroon kami ng desire na gumawa ng mabuti. At sisikapin namin ang aming pananampalataya ay magbubunga, Panginoon. Pero lahat ng iyon, the Bible says, it is God who works in us. Handang gumawa ang Diyos sa atin, pero dapat maganda ang ating hangarin. And the reason is only to glorify Christ. Tanong natin sa ating sarili, is Christ being glorified in our life? Nag-glorify ba si Lord sa atin? Nailalathala ba ng ating buhay si Kristo araw-araw? Nakikita ba ng tao si Kristo sa atin? That is the reason, that is the purpose na gagawin tayo ng Panginoong karapat-dapat. Worthy of your calling. Sana walang masayang na bawat sandali. Kundi tayo lahat ay
magbunga. Let us all bow down in prayer. Mahal naming Ama, lumalapit po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat sa panawagan niyo sa amin at pagpili. Panginoon, sa paghaabang namin at paghihintay sa pagsundo ninyo sa inyong iglesyang ito. Idinudulog namin, Ama, sa bawat araw, sa bawat pahina po ng aming buhay ay walang masayang na biyaya na ibinigay niyo sa amin. Kundi ang bawat araw, Panginoon, ay maigugol namin para sa inyong kaluwalhatian. Huwag niyong ipahintulot na masayang ang inyong biyaya sa amin tulad ni Pablo ng kanyang pangarap, Panginoon. Huwag masayang ang panawagan ninyo sa kanya at biyaya. Kaya't ang ginagawa po ni Pablo, Ama, nagtatrabaho siya ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo rin po kami, Ama. Huwag niyong ipahintulot na masayang ang bawat araw na aming ginugugol sa mundong ito, na walang nangyayaring maganda at mabuti. Dalangin po namin, Panginoong Hesus, tanging kayo ang maluwalhati sa aming buhay. Glorify your name. Kayo ang makita sa aming buhay, kayo ang marinig, kayo ang aming maranasan. Habang hinihintay namin ang inyong pagdagit, Panginoong Hesus, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin. Hinihingi namin ang patnubay ng Espiritu Santo na maganap sa amin ng 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 11 at 12, Panginoon. Bagamat kami hindi karapat-dapat, gagawin niyo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa ninyo sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, na kami po, Panginoon, ay bibigyan niyo ng mga hangarin sa buhay na mabubuting bagay at papahintulutan niyo magbunga ang aming pananampalataya kay Kristo upang kayo ay maluwalhati sa amin. Pangunahan niyo po kami, aming Ama, patawarin niyo rin kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan at aming pagkukulang. Patawarin niyo kami, Panginoong Hesus, naging relax kami. Binabaliwala namin ang inyong mga babala at hindi namin iniisip, Panginoon, ang nalalapit na pagdagit ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami maging handa sa anumang oras, Panginoon, na salubungin ng aming Panginoong Hesus na may kagalakan. At malaman namin niyo, Lord God, na kaming lahat ay magbubunga ng inyong kaluwalhatian dito sa lupa ng gahinang sa langit. Ama, maraming salamat po. Idinadalangin ko rin sa inyo ang mga anak ninyo, ang mga babae at lalaki na may mga problemang pinagdadaanan, na pagagalingin niyo po ang kanilang mga sakit at karamdaman. Tutulungan niyo po sila sa kanilang kalungkutan, Panginoon. Aaliwin niyo na mabagabag ang mga taong naaaliw sa sanlibutan, Panginoon, ay mabagabag din, Panginoon, upang malaman namin, O God, na kayo ay nagsasalita sa aming puso. Ama, pangunahan niyo po kami, ingatan niyo ang mga anak niyo ito sa Eastern Light Ministries, maging ang mga nakikinig, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat po, tanggapin niyo rin, Ama, nawa, Ama, ang aming mga tithes and offering, na handog namin upang kami po ay makasangkapan ninyo para sa inyong kaluwalhatian. Ama, hangarin namin kayo ay maluwalhati sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Nawa, pangunahan kami ng aming Panginoong Hesus. Sa lahat ng aming ginagawa, kayo ang maluwalhati. Salamat, tanggapin niyo po ang aming alay sa inyo, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Here's our heart, O God, we give unto you. Tanggapin niyo rin ang aming mga handog na kaloob at pag-ibig. Salamat po, Ama, pagpalain niyo ang bawat isa at maranasan namin ang inyong dakilang biyaya at habag sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyo po, maingat naming ibinabalik lahat ng papuri, ang karangalan at pasasalamat, magpasawalang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory.